Magandang araw. Bago tayo magsimula mga kazens, shout out natin ang ating mga kazens na si Angie Manangif Sham at si Aldwin Diroy. Maraming salamat sa iyong suporta. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel para sa madami pang manhwa recap. Ang nakaraan. Nagkaharap ang magpinsan, nagkasubkan ng lakas ang dalawang tagapagmana ng kaharian. Pinakita kung gaano kalakas si Kane, ngunit binarubar lang ng ating bida si Kane, hindi man lang nakabawi, napakalayo ng kanilang pagitan. Ang espiya ay ganap na nabigo sa kanyang hangarin na mapatay si Ghislaine. Laking gulat ng ating bida na napakalaki ng kanyang napanalunan, naghahangad ng maliit na hukbo. Habang nag-iisip, dumating ang kanyang kapatid na si Elena at si Belinda, inihayag nila ang kasintahan. Ang pagpapatuloy. Ang ating bida ay lubos na nagulat sa ipinahayag ni Belinda at Elena. Hindi siya makapaniwala na mayroon siyang kasintahan sambit sa kanyang sarili. Tinanong ng ating bida si Belinda at ang kanyang kapatid kung totoo ba na mayroon siyang fiancé. Sinabi ni Belinda sa kanyang amo na huwag na siyang mahiya. Sinabi niya na hindi niya kailangang magkunwaring wala siyang alam dahil lamang sa nahihiya siyang alam nila ang iniisip niya. Ipinaalala ni Elena sa kanyang kapatid na si Amelia mula sa Rayford County ang kanilang pinag-uusapan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Ghislaine nang marinig ang pangalan ng lugar. Naalala ng ating bida ang kanyang fiancé. Naalala niya ito bilang isang gagamba. Si Amelia Rayford ay isang marangal na tao sa lahat ng marangal, kilala sa kanyang mabait na ugali at sa kanyang mga ginagawa para sa lahat, anuman ang kanilang katayuan. Nakuha niya ang malalim na suporta ng mga tao sa kanyang nasasakupan. Gayunpaman, kalaunan ay maghihimagsik si Amelia at tatawaging mangkukulam ng hilaga. Nakipagsanib-puwersa siya sa Delphine Dochi upang tuluyang pabagsakin ang Perdium. Naalala ni Ghislaine ang babae bilang isang taksil. Ngumiti ang ating bida habang iniisip ito. Tinanong niya si Belinda kung kailan babalik ang kanilang ama. Sinabi ng maid na babalik ang Panginoon sa loob ng 1 linggo. Napagtanto ng ating bida na sapat na ang 1 linggo para sa kanya. Habang nakaupo, sinabi niya kay Belinda na bibisita siya sa Rayford County. Nagulat si Belinda nang marinig ito. Bibisita na ako sa Rayford County ngayon, sinabi niya sa kanyang amo na hindi pa kaarawan ni Amelia. Tinanong niya kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita. Inihayag ng ating bida na nais niyang kumuha ng pera mula sa county. Nagbago ang eksena at nakita natin ang isang magandang babaeng marangal na inilalapag ang kanyang sapatos sa lupa. Ang babae ay tila may tatoo ng gagamba sa tabi ng kanyang bibig, pero ito ay totoong gagamba. Mayroon siyang magagandang pulang mata. Sinabi niya sa isang tao na isuot ang kanyang sapatos. Ang taong iyon ay isang mahirap na batang babae na nakasuot ng basahan. Hindi makapaniwala ang batang babae na binibigyan siya ni Lady Amelia ng sapatos. Sinabi ni Amelia sa batang babae na siya lamang ang nararapat na maglakad ng nakayapak sa lupa. Lumingon siya sa kanyang mga sundalo at inutusan silang magbigay ng pagkain at tirahan sa mga tao sa paligid. Agad-agad, sinunod ng mga lalaki ang kanyang utos. Nagsimula silang magdala ng mga suplay sa lugar. Nagulat ang mga tao sa nakita. Habang umaalis sina Amelia at ang kanyang mga sundalo, pinasalamatan siya ng mga tao para sa kanyang ginawa. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa hardin ni Amelia sa Rayford Manor. Nakita natin ang isang lalaking nililinis ang mga paa ni Amelia. Pinuri ng lalaki si Amelia sa kanyang ginawa ngayong araw. Ang pangalan ng lalaking ito ay si Bernaf. Siya ang escort knight ni Amelia. Habang hinihimas ang kanyang pusa, ibinunyag ni Amelia sa kanyang knight na palaging hinihingi ng kanyang ama ang ganap na pagsunod mula sa mga tao ng kanyang nasasakupan. Ayon kay Amelia, palaging susunod ang mga pangkaraniwang tao sa mga nagbibigay sa kanila ng init at sapat na pagkain. Sinabi ni Bernaf sa kanyang ginang na nakuha na niya ang tiwala ng mga tao. Tiniyak niya na ang kanyang mabait na ugali ay magiging paborable sa darating na kompetisyon para sa tagapagmana. Pagkarinig nito, sinipa ni Amelia si Bernaf sa mukha gamit ang kanyang paa. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa duelo laban sa pinakamahusay na espada ng hilaga. Humingi ng tawad si Bernaf sa kanyang ginang. Ipinaliwanag niya na gusto niyang iwasan ang hindi kinakailangang atensyon. Sinabi niya na ang mga tao ay magsisimulang bigyang pansin siya kung mananalo siya sa duelo. Ipinaalala niya kay Amelia na hindi pa panahon para ipakita niya ang kanyang mga kuko.
Hinalikan niya ang mga paa ng kanyang ginang at sinabing ang kanyang espada ay para lamang sa kanya. Sinabi ni Amelia sa kanyang knight na natural na pag-aari niya ito dahil marami na siyang na-invest dito. Itinaas niya ang ulo nito at lumapit sa kanya nang may nakakatakot na tingin. Sinabi niya kay Bernaf na hindi siya maaaring maging mahina. Binitiwan ni Amelia ang lalaki at tinanong siya kung kumusta na ang usapan sa mga mangangalakal. Tiniyak ni Bernaf sa kanyang ginang na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa Artium Merchant Guild. Inihayag niya na lahat ng materyales para sa muling pagtatayo ng Forest of Peace Outpost na kamakailan lamang nawasak ng pag-atake ng mga Orsi at Perdium ay binibili sa pamamagitan ng kanilang Merchant Guild. Ipinaliwanag ni Bernaf na muling kinukuha nila ang lahat ng suporta mula kay Count Rayfold sa pamamagitan ng mga pondong ibinibigay taon-taon sa Perdium. Sinabi rin niya na kinukuha nila ang lahat ng mga sundalo at kabalyero na umaalis sa Perdium. Idinagdag niya na maraming sundalo ang mahusay na sanay mula sa mga laban kontra sa barbarian tribes, kaya't napakagandang kalidad ng kanilang mga nakuha. Pinuri ni Amelia ang kanyang knight sa tagumpay nito. Pinapaalalahanan niya ito na panatilihin ang anyo ng pagiging isang ordinaryong merchant guild. Ipinaliwanag niya na hindi nila maaaring ilantad ang kanilang tunay na pagkakakilanlan hanggang sa maitaguyod nila ang kanilang lakas. Habang sila ay nag-uusap, isang steward ang dumating upang magambala sila. Tumayo si Bernaf at sinabi sa lalaki na nagpapahinga ang kanyang ginang. Tinanong niya kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa steward na pumasok sa hardin. Ipinaliwanag ng steward na nakatanggap siya ng balita mula sa gate na si Ghislaine ay dumalaw. Nagulat si Amelia nang marinig ito. Tinanong niya ang steward kung bakit dumating si Ghislaine. Sinabi ng lalaki na inihayag ng ating bida na may gusto siyang pag-usapan tungkol sa kanilang merchant guild. Laking gulat ni Amelia at ni Bernaf sa narinig. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa silid ng mga bisita. Pumasok si Amelia at naupo. Nakita niya ang isang batang lalaki na may suot na magaspang na coat. May hawak itong maliit na bulaklak. Binati ni Ghislaine ang dalaga. Sinabi ni Amelia sa ating bida na ang kanyang pagbisita ay hindi kaaya-aya. Ipinaalala niya na dumating siya ng walang paunang abiso. Tinanong niya kung hindi pa siya natututo ng tamang asal at etiketa. Ngumiti si Ghislaine habang ipinaliwanag na nais niyang bigyan siya ng regalo ng maaga dahil malapit na ang kanyang kaarawan. Inilagay ng ating bida ang bulaklak sa mesa. Ipinaliwanag niya na nakuha niya ang bulaklak mula sa Merchant Guild malapit doon. Sinabi niya na mabango ito. Ipinaliwanag niya rin na plano niyang bumili ng mga bulaklak mula sa guild na iyon mula ngayon. Inihayag niya na ang pangalan ng guild ay Artium Merchant Guild. Hindi maintindihan ni Amelia ang iniisip ng ating bida. Tumayo siya at sinabi kay Ghislaine na wala siyang alam tungkol sa sinasabi nito. Tumalikod siya at sinabing aalis na siya ngayong natanggap na niya ang regalo nito. Sa malamig na tingin, sinabi ni ng ating bida sa dalaga na maupo siya. Nagulat si Amelia sa lakas ng enerhiyang naramdaman niya mula sa ating bida. Hindi siya makapaniwala na ang dating mahiyain sa kanya ay may ganitong lakas. Kinuha ni Ghislaine ang tsaa sa harapan niya. Sinabi niya kay Amelia na ayaw niyang sayangin ang oras nito. Inihayag niya na kailangan niya ng pera. Hiningi niya ang 10,000 ginto. Na-shock si Amelia sa narinig. Hindi siya makapaniwala na biglang dumating ang ating bida at humihingi ng malaking halaga. Tinanong niya kung ito ba ay kagustuhan ng kanyang ama. Tiniyak ni Ghislaine na walang kinalaman dito ang kanyang ama. Sinabi niya na basta ibigay ito sa kanya. Ibinuhos ng ating bida ang tsaa sa sahig. Ngumiti siya at sinabi kay Amelia na hindi naman talaga balak ng dalaga na pakasalan siya. Nagulat si Amelia sa sinabi ng ating bida. Ipinaliwanag ni Ghislaine na magiging masama para kay Amelia kung kumalat ang balitang lihim niyang pinapalakas ang kanyang kapangyarihan, lalo na't matindi ang labanan para sa tagapagmana. Tumalo ng pusi ni Amelia sa mesa at galit na umungol na nakataas ang mga balahibo tungo sa ating bida. Sinabi ni Amelia na hindi nakakatawa ang joke mo. Tiniyak ni Ghislaine na panandalian lamang niyang pananatilihin ang lihim ng dalaga. Sinabi niya na maaaring maging madulas ang kanyang labi kung aalis siya sa silid ng walang dala. Ngumiti si Amelia at sinabing hindi iyon mangyayari. Agad niyang tinawag si Bernaf. Bumukas ang pinto at pumasok ang knight at tumayo sa gilid ng dalaga. Tinignan ni Ghislaine si Bernaf at naalala na siya ang kabalyerong nakapumada na laging nasa tabi ni Amelia.
Inutusan ni Amelia si Bernaf na sibakin agad si Ghislaine. Nagulat ang ating bida sa naging tugon nito. Napagtanto niya na kailangan na niyang magseryoso. Hinawakan niya ang espada sa kanyang tagiliran. Naalala ng ating bida na si Bernaf ay isang bihasang individual na may potensyal na maikumpara sa mga pinakamahusay na mandirigma mula sa Hilaga. Bago pa man siya makasugod, napansin niya na si Bernaf ay nakangisi. Napansin ito ng ating bida bilang kakaiba. Sa oras na makita ito, narinig niya ang isang tunog. Isang asasin ang tumalon mula sa isa sa mga armor ng knight na nasa likuran ito ng ating bida. Iniusli ng asasin ang espada tungo kay Ghislaine habang nakaupo. Sa kabutihang palad, nakatalon ang ating bida mula sa sofa at bumagsak ng mababa. Habang nahirapan ang asasin na hilahin ang kanyang espada, binigyan siya ni Ghislaine ng isang malakas na sipa sa dibdib. Lumipad ang mamatay tao at tumalsik ang katawan nito sa bintana. Nasyok sila at si Bernaf ay nabigla sa kanyang nakita. Lumingalinga ang ating bida at hindi makapaniwala na si Amelia ay nagpapanggap na magalang habang siya mismo ang naglunsad ng isang lihim na pag-atake. Kinuha niya ang kanyang espada at sinabi sa kanila na wala silang magandang pagtanggap tungo sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin ito, sumugod siya kay Bernaf. Inilabas niya ang espada at hinampas ito patungo sa kabalyero, agad-agad itong nasangga ni Bernaf. Sa malamig na tingin ng mata, tinanong ng ating bida si Bernaf kung hindi ba nila alam ang kabalyerismo sa kanilang bansa. Sorry persambit ni Bernaf sa kanya. Pinapaalala niya sa ating bida na siya ang unang naging bastos kay Amelia. Sinabi niya na hindi maganda na dumating siya nang walang abiso, parang umorder ka sa Shopee nang walang pambayad. Ginawa mong hindi komportable ang aking ginang sambit nito. Habang nag-uusap ang dalawa sila ay nagtutusukan at nagbabalagbagan. Hinawakan ni Bernaf ang espada ng ating bida at inipit ito sa kanyang mga braso. Sinabi niyang hindi na kailangang magpakamaginoo sa isang katulad ng ating bida. Kaagad pagkatapos niyang sabihin ito, inatak ni Bernaf si Ghislaine. Madali naman itong naiwasan ni Babyface. Tumalon siya at ginamit ang kanyang paa upang sipa si Bernaf pabalik. Nagtulungan ang dalawa upang magkalayo sa isa't isa. Narinig ni Bernaf sa ating bida na puro salita lang at walang kasanayan na sumusunod dito. Ngunit iniisip ni Pomada Boy na sa harap niya ay hindi tumukhang baguhan. Tinanong ni Amelia ang kanyang tagasunod kung bakit siya nakikipaglaban ng ganito. Sa galit sa kanyang mukha, inutusan ni Amelia si Bernaf na dalhin ang ulo ni Ghislaine. Sinabi niyang kailangan niyang gawin ito kung nais niyang magmukhang isang tapat na espada. Sa narinig ni Bernaf, nagsimula siyang maghanda at pinakawalan ang kanyang enerhiya. Sinabi niya sa ating bida na maglakad patungo sa kanya. Tumawa si Babyface nang marinig ito. Hindi niya akalain na ang isang simpleng gwardyang kabalyero ay mangangahas mag-utos sa kanya ano ka boss sir. Sinabi ni Pomada Boy sa ating bida na ginagawa lang niya ito bilang pabor sa kanya. Itinaas niya ang kanyang binti at sinabi kay Ghislaine na gagawin niya ang nais nito. Kaagad pagkatapos niyang sabihin ito, sumugod siya sa harap ng ating bida. Itinusok niya ang espada at iniwasiwas ito sa ating bida. Nagulat si Ghislaine nang makita ito. Bahagya lang niyang naiwasan ang atake. Kahit na naiwasan niya ito, pinahirapan pa rin siya ni Bernaf at nag-iwan ng sugat sa kanyang mukha. Nagulat si Ghislaine nang makita kung gaano kabilis si Pomada Boy. Nagsimula ng sumugod si Bernaf at umabante nagpakawala ng malupit na atake sa ating bida. Nablock naman ito agad-agad ni Ghislaine. Nagulat si Amelia sa mga nangyayari. Hindi siya makapaniwala na ang isang mababang tao tulad ng isang ito ay nakikipaglaban ng pantay kay Bernaf. Kahit na nakikita niya ang nangyayari, sigurado pa rin siya na mas malakas pa rin ang kanyang kabalyero. Napigilan ng ating bida ang isa pag-atake ni Bernaf. Inilalim niya ang espada at inilapit ito sa leeg ni Bernaf. Bago pa makapinsala ang ating bida, umatras si Bernaf at ipit ang espada ng ating bida gamit ang kanyang kili-kiling masangsang. Inatake ng ating bata kaagad pagkagawin ito. Napangiti si Ghislaine nang makita ang teknik na yon. Hindi niya akalain na ginamit ng knight ang parehong teknik mula kanina. Tumalon siya at sinubukang kunin ang kanyang espada katulad ng ginawa niya noong una. Sa kabutihang palad, may pagkakaiba. Nagulat si Ghislaine na hindi niya kayang tanggalin ang kanyang espada. Pinapalakas ni Bernaf ang katawan gamit ang mana nito. Sinabi niyang hindi na ubra ang kanyang taktika. Sa sandaling sinabi ito, ibinagsak ni Bernaf si Ghislaine sa lupa.
Kaagad na nagsugod si Bernaf upang atakihin siya. Itinulak ng ating bida ang kanyang espada at tumalon upang lumikha ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Napagtanto ni Gislan na si Pomada Boy ay nakakapit sa kanya dahil sa kanyang mana. Sinabi din sa ating bida na mukhang may natutunan siyang mga bagay mula sa tunay nitong karanasan sa laban daldal pa nito. Sa mayabang na itsura, tinanong siya kung nakipaglaban siya sa mga orc ng mas madalas kaya't natural na nakuha niya ang estilo nila. Kaagad pagkatapos niyang sabihin ito, itinapon niya ang espada ng ating bida. Sinabi niya kay Ghislaine na ang pamamaraan nito ay epektibo lamang sa magulo at malawak na labanan. Habang may ngiti sa mukha na parang si Babaw, sinabi ni Pomada Boy sa ating bida na natatapos na ang kanyang maling pamamaraan. Habang humihingal, tinanggap ni Ghislaine ang hirap ng sitwasyon. Ang makitid at eksaktong mga pag-atake ng espada ni Bernaf na laging tumatarget sa ulo at nagulo ang pakiramdam ni Ghislaine sa distansya at oras ng mga galaw. Sa malapitan, ang kaibahan ng laki ng agwat sa kasanayan nila ang nagpapahirap kay Ghislaine na talunin si Pomada Boy gamit ang mga teknik lamang. Sa una pa lang, hindi pa siya dapat nakipaglaban kay Bernaf. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay, at nakita natin ang isang mana thread na nakakabit dito. Sinabi niya sa kabalyero na wala na rin siyang marami pang oras. Sa sandaling sinabi niya ito, hinila niya ang sinulid. Nagulat si Bernaf nang makita ang mana sa anyo ng isang matalim na sinulid. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Ghislaine. Bago pa siya makapag-react, ginamit ni Ghislaine ang hawakan ng espada niya upang tamaan si Bernaf sa likod ng ulo aroy. Sa sandaling mawala ng balanse ang lalaki, lumapit agad ang ating bida at ginamit ang kanyang tuhod upang magbigay ng malakas na tama sa mukha ni Bernaf. Aray! Baon! Hindi maintindihan ni Bernaf kung ano ang nangyayari, hindi niya alam kung paano nakarating ang espada ng ating bida sa kanya. Mabilis na tinawag ni Amelia ang kanyang kabalyero. Itinaas ng ating bida ang kanyang espada at inatake ang kabalyero. Nakakagulat, nakapag-block si Bernaf ng atake. Ginamit niya ang espada upang itulak ang ating bida pabalik. Nakaya ng ating bata na mapanatili ang kanyang posisyon. Nang makita ni Pomada Boy kung paano ang takbo ng laban, sinabi niya sa kanyang amo na umalis na sa kwarto. Ipinaliwanag niya rito na hindi niya kayang tiyakin ang kaligtasan ng babae. Na may seryosong itsura, sinabi ni Bernaf na kailangan niyang magsimula ng magbigay ng lahat ng makakaya niya. Sinabi ng ating bida sa kay Pomada Boy na ito ang gusto niyang makita. Sa malamig na tingin sa mata, sinabi ni Ghislaine na matagal na niyang hindi nakatagpo ng ganitong kagalakan sa laban. Lumipat ang eksena, at nakita natin si Amelia na tumatakbo palayo kasama ang kanyang pusa. Naiinis ang babae dahil sa kabiguan na dulot ng kahihiyan na ginawa sa kanya ng ating bida. Naisip ni Amelia kung sino ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa Merchant Guild sa isang baliw na tulad ng ating bida. Naniniwala siyang imposibleng malaman ni Ghislaine ang mga detalye tungkol dito kung walang nagsabi sa kanya. Napagtanto ng babae na totoo pala ang mga balita na nagsasabing pinatay ni Ghislaine ang mga orc at iniligtas ang kanyang nakababatang kapatid mula sa mga mamamatay. Dahil sa nakaraan ng ating bida, inisip ni Amelia na malamang pabor lang o ipinagyabang lang ito. Hindi siya makapaniwala na si Ghislaine mismo ang gumawa ng lahat ng ito. Habang tumatakbo, lumiko si Amelia sa isang kanto. Naisip niya kung ano na ang nangyayari sa mga gwardyang inilagay niya doon. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niyang nakahandusay ang mga gwardya. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng hood na nakatayo sa gitna nila. Lumingon ang babae at mumiti kay Amelia. Sinabi niyang matagal-tagal na nilang hindi nakita. Ang babaeng ito ay si Belinda. Nagulat si Amelia nang makita ang kanyang maid. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya roon. Agad pagkatapos niyang itanong ito, nagpakita si Belinda sa tabi niya. May punyal na nakatutok sa leg ni Amelia, sinabi ni Belinda na tumahimik siya. Nagulat si Amelia nang makita ang blade na nakatutok sa kanyang leg. Napansin ni Belinda na may gagamba pa sa labi ni Amelia. Ang spider na yon ay totoo pala. Inalis ng kasambahay ang gagamba mula sa labi ng babae habang may ngiti sa mukha. Ibinunyag ni Belinda kay Amelia na nakikinig siya sa usapan ni Count Perdium at Count Rayfold noong seremonya ng kanilang pag-ugnayan. Sinabi ng ni Belinda kay Amelia na pinagtawanan siya ng kanyang mga kapatid dahil sa mga kadiring mga gagamba na laging naroroon. Siya ang nag-aalaga ng mga malilit na gagamba at naghiganti sa kanila.
Tinanong ng kasambahay kung hindi ba siya naiintindihan kung bakit siya patuloy na nagdadala ng gagamba. Tinatanong niya kung ito ba ay para malampasan ang trauma o para magpakita ng paninindigan sa sarili. Itinapon niya ang gagamba sa sahig at sinabi kay Amelia na hindi ito bagay sa kanya. Agad pagkatapos niyang sabihin ito, dinurog niya ang insekto gamit ang kanyang paa. Tinanong ni Belinda si Amelia na makipagtulungan sa kanya. Lumipat ang eksena at bumalik tayo sa kwarto. Napansin ng ating bida na magaspang ang hangin. Nagulat siya sa dami ng mana na inilalabas ni Bernaf. Sa ngayon, naalala na ang ating bida ay tinawag siyang isang nakakatuwang kalaban. Sinabi ni Bernaf kay Ghislaine na tanging isang nag-iisang mercenary lang ang magsasabi ng ganoon. Hindi siya makapaniwala na tinatawag ni Ghislaine ang kanyang sarili na isang noble tulad ng kanyang misis. Nagulat ang ating bida nang marinig ito. Pinatandaan niya sa kabalyero na siya ay isang escort at hiningi niyang huwag tanungin ang kanyang pagiging noble. Nagmamadali si Bernaf na atakihin si Ghislaine nang marinig ito. Nakaya ni Ghislaine na i-block ang mabilis na atake na may seryosong ekspresyon sa mukha. Tinanong ni Bernaf ang ating bida na huwag ipahiya ang pagiging noble. Agad pagkatapos niyang sabihin ito, nagsimula siyang mag-atake ng mas mabilis. Ang mga atake niya ay ibang-iba na sa mga naunang pag-atake. Nagulat si Ghislaine nang makita kung gaano kabilis ang mga atake. Kahit na iniblock niya ang mga atake, nahirapan pa rin si Ghislaine. Nagulat siya nang makita kung gaano katindi ang pagtulak ni Bernaf. Nainis si Ghislaine at sinabi kay Bernaf na sapat na. Ginamit niya ang espada upang itulak ang espada ni Bernaf at sinubukan niyang tusukin ang ulo ng kabalyero. Nakaya ni Bernaf na gamitin ang espada upang salagin ang atake. Binilog ni Bernaf ang espada ni Ghislaine at itinulak siya pabalik. Sinabi ng lalaki kay Ghislaine na ginamit niya na ang huling atake. Itinutok niya ang espada sa ating bida. Tumama ang espada sa katawan ni Ghislaine. Sa kanyang pagkamangha, ginamit ni Ghislaine ang kanyang balikat upang tanggapin ang blade at itulak ito palayo. Agad na umatake si Ghislaine sa pagkakataong ito. Nakaya ni Bernaf na i-block ito. Napagtanto ng kabalyero na hindi siya pwedeng magpabaya hanggang sa huling sandali. Itinulak niya ang espada ni Ghislaine at tinali ito. Ginamit niya ang kanyang paa upang itulak siya palayo. Sinabi ni Bernaf kay Ghislaine na ito ang kaibahan nila, siya na may hawak na espada para sa kasiyahan. Habang humihingal, iniisip ni Ghislaine kung gaano kasaya ang laban. Sa sobrang bilis, saklaw, at sunod-sunod na atake, kontrolado ni Bernaf ang daloy ng laban. Ang anumang pagtatangkang sumagot sa kanya sa malapitan sa pamamagitan ng grappling ay agad na pinigilan. Sa isang binding clash, ginawa ni Bernaf na mukhang magkasunod ang kanilang mga espada. Ito ay ginawa upang linlangin si Ghislaine na parang hindi na sila mababawi. Sa kasalukuyan niyang mana, imposibleng mag-counter si Ghislaine kay Bernaf. Ang sitwasyon ay hindi maganda para kay Ghislaine. Siyempre, hindi kayang mag-counter ni Ghislaine si Bernaf gamit ang mana na mayroon siya sa sandaling iyon. Habang nag-iisip si Ghislaine, nagsimula ng sumugod si Bernaf sa kanya. Naramdaman ng ating bida na masama na ang nangyayari at kailangan niya nang tapusin ang laban na ito. Itinaas niya ang espada at kumuha ng posisyon. May isang bagay na hindi alam ni Bernaf, ito ang natatanging pamamaraan ng paglilinang ng mana ni Ghislaine. Pinakawalan ng ating bida ang kanyang ikatlong core at sumugod kay Pomada. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga espada, itinulak ni Ghislaine ang espada kay Bernaf pababa gamit ang lakas at inalis nito sa kamay ng kabalyero. Nagulat si Bernaf nang makita ito. Hindi niya maintindihan kung paano nakakuha ng ganitong lakas si Ghislaine sa laban. Bago pa man maitusok ang espada ni Ghislaine sa ulo ni Pomada may sumigaw at humiling sa kanya na huminto. Ang tao ay si Amelia. Sa galit na ekspresyon sa mukha, sinabi ng babae kay Babyface na kunin na lang ang 10,000 ginto at umalis na siya sa harapan niya na may bad trip sa boses. Nairita ang ating bida nang marinig ito. Sinabi niya sa babae na mas mabuti sana kung ibinigay na lang niya ang pera noong unang tinanong siya ng maayos. Inalis niya ang espada mula sa ulo ni Bernaf. Lumapit ang ating bida at sinabi ni Belinda sa kanyang amo na medyo labis ata ang ginawa niyang ito para tawaging isang lover's quarrel. Tiniyak ng ating bida sa kanya na hindi pagkakaunawaan at magkaibang opinyon lang ang mga pangyayari tugon nito. Lumapit siya kay Amelia at sinabi sa kanya na merong hindi magandang balita.
Inilagay ang espada sa balikat, at tumingin ng maangas inihayag niya sa babae na tumaas na ang bayad at naging 20,000 ginto na. Mga kazens, dito na nagtatapos ang kabanata 10 hanggang 12 ng ating kwento. Sana ay nag-enjoy kayo sa mga kaganapan at mga plot twist na hatid namin para sa inyo. Kung gusto nyong lagi kayong updated sa mga bagong kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel, Manhwazen. Tuloy-tuloy ang ating kwento, kaya abangan ang mas kapanapanabik na mga tagpo sa mga susunod na update. Maraming salamat sa inyong suporta, mga kazens. Kita-kits tayo sa susunod na kabanata. Sa susunod na kaganapan. Umalis na si Ghislaine, ang ating bida, mula sa Rayfold County, iniwang nag-aalab sa galit ang kanyang kasintahan. Sa Rayfold County, ang mangkukulam sa Hilaga ay may binabalak na kakaibang plano na maaaring magdulot ng kaguluhan. Subalit tila hindi rin nagpapahuli si Ghislaine, may lihim siyang pakay at tila nagtatago rin ng mga plano. Ngunit sino nga ba si Belinda? Ano ang tunay niyang pagkatao? Samahan natin si Ghislaine sa kanyang susunod na paglalakbay kung saan bibisitahin niya ang isang mahalagang tao. Matutunghayan din natin kung paano niya palalakasin ang kanyang hukbo gamit ang kanyang kayamanan.